For today's video po, ayan, parang nakikita at napapansin nyo na matamlay ang inyong ka-mother kasi po nilalagnat po tayo. And ayan, siguro dahil na rin to sa pagod or ano, kasi nung kahapon ho, nasa palengke ho kami, nasa pwesto po kami, is umulan po, hindi na ulanan ako. Then, tsaka po, isa pa, sa breast ko na rin po. Masakit po yung isang breast ko kasi breastfeeding po ako. And then, ewan ko kung nararanasan din ito ng mga ibang mother natin or baka nga nararanasan nila na sumasakit yung mga breast nila or dede nila kapag ka sila is nagpapa-breastfeeding, may araw na sasakit, ganyan, halos lagnatin na, ganun din ho ako. Lagi po akong nilalagnat kapag medyo masakit na po yung dede ko or breast ko na nagbe-breastfeeding ho. So, ito, tsaka masakit po yung katawan natin. Masakit po yung katawan ko, sinisipon ako, tsaka masakit ang ulo ko. Kaya talaga siguro din nakinaya ng katawan ko tayo. Pero po, kahit po nilalagnat tayo, hindi natin pwedeng i-ano yung sarili natin talaga na ihihiga na lang natin ng dire-diretso or hindi na natin paglalabanan tong lagnat natin or sakit natin. Siyempre, may mga anak tayo dito na magugutom sila kapag hindi ka pa tumayo, ganyan, or hindi mo pa talaga sila inasikaso, ganyan. So, ang ginagawa ko, minom na agad ako ng gamot, kaya hindi ko pa kayang tumayo na ako, naligo na ako, para maasikaso ko sila, mapagluto ko sila ng pagkain nila. Kaya, ito, may lagnat ang ka-mother nyo, pero kaya pa rin, asikasin pa rin natin ang ating mga anakis, at nakakapag-vlog pa rin tayo kahit paano. Pero, mamaya-maya, siyempre, kailangan din natin talaga magpahinga, hindi naman natin pwedeng baliwalain lang ito. Kaya, yan. So, mamaya na lang ulit, magluluto muna ako, at see you later! Bye, mga ka-mother! Later na lang pala. At yun na nga mga ka-mother, so for the luto na tayo ng kakainin ng ating mga anak that time. Kahit na medyo masama ang pakaramdam natin, kailangan natin pagsumikapan na maasikaso pa rin yung mga bata at mapagluto pa rin sila ng kanilang makakain. Kasi syempre, hindi naman nila kaya na ipagluto yung sarili nila ng mga kakainin nila. So, ayun mga ka-mother, for the kain ng ating mga anakis. Kahit na po may lagnat tayo or hindi natin kaya, pilitin natin kahit paano dahil hindi natin sila maaasikaso kung sakali mang hihiga lang tayo o hindi natin kakayanin. Kaya bilib din ako sa ibang mother na ginagawa rin yung ginagawa ko na kahit hindi na natin kaya, itinatry pa rin natin yung best natin para lang masuportahan, maasikaso kahit na nilalagnat na tayo, ganyan. So, proud ako sa inyo mga ka-mother ko. And then, sana magustuhan nyo itong video ko na kahit paano makapagbigay ako ng konting tips sa inyo sa mga nangyayari sa akin, ganyan, sa mga pwede nyo pong malaman na mga kaganapan sa ating mga buhay na mga ina. Yes. So, for today's video, ay by the way nga po pala, dahil sobrang sama na pakaramdam ko, hindi nakalimutan ko pong magpakilala. My name is Jessica Rauza and welcome to my vlog. Ayan, nagsisingot-singot tayo kasi ay sipon. Happy ako, parang lumalakas ako pag ganyan na nakikita kong mapapakain ko para maayos yung mga anak ko. Okay, mamaya po ulit. Bye! So, yun na nga mga ka-mother ko, magpapahinga na tayo. Nire-ready ko na ang aking higaan, pati yung higaan din ng aking mga anak. At kinuha ko na yun sa labas ng aming bahay kasi ibinibilad ko talaga yung higaan namin. Kaya
Yun, hirap din ako nagpapasok dyan para ma-prepare na higaan na ng mga anak ko that time, mga ka-mother ko. And then, gusto kong i-explain sa inyo about yung sa breastfeeding na nangyayari na nagkakaroon ng pain sa ating breast. I-explain ko yan sa next video ko, ipapaliwanag ko. Pero, paalala ko lang din po sa mga ka-mother ko na hindi po tayo expert about sa pagpapadede or what. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nalalaman ko about sa breastfeeding. And then, yan na nga mga ka-mother ko, bago ko sila patulugin that time is pinaliguan ko muna sila para maging fresh naman sila sa kanilang pagtulog. Ayan, hindi sila mainitan na matutulog mga ka-mother ko. So, yun na nga mga ka-mother ko. Napaliguan ko na yung mga anak ko. Then, natutulog na kami at matutulog na ako kasi hindi ko na rin kaya mga ka-mother. Pero gusto ko pong sabihin, huwag tayong basta-basta iinom ng kung ano-anong gamot na pang pain relievers, lalong-lalo na sa mga mother na katulad ko na nagpapa-bede or nagpapa-breastfeed. Dapat alamin nyo po yung mga gamot na po pwede po sa atin. Katulad na lang po itong mga Biogesic, ganyan po. Kasi yung Biogesic na pain reliever na din naman po siya, na talagang matatanggal yung sakit ng ulo mo, sipon, or sa dede din. So, ito yung nare-recommend ako din sa mga mother ha. Huwag kayong basta-basta iinom ng mga Mefenamic kasi yan mga yan may dididihin sa inyo ng mga anak nyo, ng mga baby nyo. So, ito yan. Inom na tayo ng gamot kasi gusto ko nang matulog. At gusto ko na magpahinga. At gaya nga ng sinasabi ko mga ka-mother, hindi tayo pwede basta-bastang uminom ng mga gamot na hindi nire-recommenda ng ating mga doktor, ating mga OB at so, yun lang mga ka-mother ang aking gustong i-share sa inyo. Maraming salamat po sa panunood or sa pagsuporta sa akin. Sana magustuhan nyo po ito mga ka-mother, and sana sa mga mother na nagkakasakit dyan, gumaling po tayo at sana maging malakas pa tayo para sa ating mga anak. Yun lamang. Thank you po. Bye. And subscribe. Bye. Subscribe.